An Australian mining company is being accused of using heavy-handed tactics, destroying people's homes in the Philippines to reach gold deposits. Pag pinag-usapan yung issue ng tubig, particularly sa Barangay Didipio, tubig ng Didipio sa mga residente dito laban sa isang dambuhalang minahan. Hindi naman to simpleng pag-uusap ng sino ang mas may permit, sino ang nakakuha ng permiso para gamitin ito. Ito ay isang issue ng pagkakait ng napaka-basic na resource. Sabi nila yung operation 2008, pero ayaw namin na mag-operate. So nagbarikada na kami. Ang pagbibigay ng pribilehiyong magamit o karapatan na magamit ang tubig at agawin ito sa gamit ng mga pamayanan para sa isang minahan ay isang forma ng privatization ng tubig. Nakita namin na masisira lahat yung kalikasan sa Didipio. Katulad ng tubig. Mawalaan kami ng tubig. Gamitin namin yung tubig, mahalaga sa amin. Buhay yun. Nung bata pa ako doon, ang itsura ng Didipio ay talagang maganda. Kasi yung mga tubig doon, malinis. Lahat ng mga hayop, isda nandoon sa tubig. Kahit pa yung mga baboy ramo noon, talagang pupunta sila sa ilog. Kasi talagang makita mo na hindi masyadong nakampo eh. Talagang makita mo na parang virgin forest pa. Lalo na ngayon na yung palayan tinatabunan ng Oceana Gold ngayon. So wala na. Maliit lang ang palayan ngayon. Sa surong lang ang nakikita ko nang meron pa ang palayan doon. Ang Mining Act of 1995 ang siyang nagbubukas ng buong bansa sa pagmimina nang walang pakundangan kung ang lugar na ito ay pinaninirahan ng mga mamamayan, kung ito ay sagradong lugar ng mga katutubo, kung ito ay ginagamit bilang pagkukunan ng pagkain, tinatamnan ng mga gulay na siyang kakainin at ibebenta para magkaroon ng pangkabuhayan ng ating mga mamamayan, o ito ay naninilbiang watershed. Wala itong pakundangan sa ganitong mga gamit. Ang inaalala lang nito ay papasukin ng mga investors at buksan ng ating lupain para bungkalin at ibenta sa labas. At yun na nga, tugunan ang pangangailangan ng mga bansang mas malalaki na kaysa sa atin. Ang ginawa ngayon ng pamahalaan sa pagbibigay ng permiso sa isang minahan tulad ng OGP o Oceana Gold ay para na ring sinabing wala nang karapatang gumamit ang mga mamamayan, wala nang karapatang gumamit at pakinabangan nito para sa ikabubuhay nila. Ito lamang ay eksklusibong gamit ng minahan para sa kanilang mine tailings, para sa kanilang pag-produce ng ginto. So, klaro na ito ay pagsisiprabado ng isang dapat ay likas yamang pinakikinabangan ng marami. Bubutasan yung lupa. Siyempre, alam mo kung nabutasan yung lupa, yung tubig, pupunta doon lahat yung nasa taas. Walang lumalabas sa mga creek. So, wala kaming magagamit. Didipio Earth Servers Multipurpose Association.
Kaya yun ang binuo namin para hadlangan ang mga activities ng company na yun, ng Sanagon. Inupos namin yun, yung application ng company sa tubig. Kaya hanggang ngayon, nandoon pa sa MWRB ang petition namin. Kung matutuloy ang mina sa DDPO, lahat ng daluyan ng tubig dyan, hindi pakinabangan ng mga tao. Ang LRC ay bahagi sa maraming grupo at sumusuporta sa mga residente ng Barangay Didipio upang tutulan ang pagbibigay ng permiso sa mining company na Oceana Gold dahil una nga, ninanakawan ng buhay ang mamamayan. Ikalawa, para rin pigilin ang ganitong trend na privatize nga ang tubig na isang likas yaman na para sa karamihan. Sa kasalukuyan, may 9 permit o applications ang naka-pending ngayon sa National Water Regulatory Board. Sinasabi ko yan kasi ako talaga doon ako naipanganak. Nung magkamalay ako, tubig ang nakita ko doon. Halaga sa akin yung tubig. Kasi kaming mga babae, kung may bata, katulad yung may anak nila, gusto nila na malapit yung tubig sa bahay para maglaba, gamitin sa laba, paghugas sa pinggan, magluto. So, mahalaga yung tubig sa mga babae, lalo na sa pagligo. Kung ganito mag-isip ang pamahalaan o at least yung National Regulatory Water Board sa pagbibigay niya o pagkilala niya sino dapat ang gumagamit o may prior right sa tubig, hindi mahirap tingnan kung kanino dapat ito ibigay. Ito ay dapat ibigay sa mas nakararami, ito ay dapat ibigay sa mga mamamayan na noon pa ilang dekada na doon nakadepende at sila ang patulot ng mga ngalaga para ang mga katubigan nito ay lalo pang mapagyaman at pakinabangan ng mas nakakarami ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Oceana Gold na kumpanya nagpujay Australia dagito'y tisinakop na dagdagat ikasigo agkay kaysay isama bantayan sa lakniban, ilagan na yayanakan.